Upang ganap na maunawaan ang pundasyon ng tatak, kinakailangang balikan ang buhay ng tagapagtatag nito na si Louis Vuitton Maltier. Isinilang siya noong ika-4 ng Agosto taong 1821 sa Anchay, isang maliit na nayon sa rehiyon ng Jura sa Pransya, mula sa isang pamilya ng mga magsasaka at karpintero. Sa edad na 13 taon, nagpasya siyang umalis sa kanilang tahanan upang takasan ang mahirap na buhay at ang kanyang mahigpit na madrasta. Naglakbay siya na mag-isa sa loob ng 2 taon na naglakad ng halos 400 kilometro patungong Paris habang dumaraan sa iba't ibang kakaibang trabaho upang matustusan ang kanyang pagkain at tirahan. Noong 1837, dumating si Louis Vuitton sa Paris kung saan siya ay pumasok bilang isang katulong o apprentice sa paggawa ni Monsignor Marechal, isang tanyag na manggagawa ng mga kahon at lalagyan para sa paglalakbay. Sa panahong ito, ang pangunahing paraan ng transportasyon ay ang mga karwahe, barkong tiyay na singaw at mga unang tren, kaya napakahalaga para sa mga mayayaman ang magkaroon ng matibay na kahon na magpoprotekta sa kanilang mga mamahaling kasuotan. Sa loob ng 17 taon, naging eksperto si Vuitton sa sining ng paggawa ng mga kahon at pag-iimpake ng mga kagamitan. Ang kanyang husay ay nakarating sa kaalaman ng matataas na lipunan hanggang sa siya ay hirangin bilang opisyal na personal na tagagawa ng kahon at taga-impake ni Empress Eugenie de Montijo, ang asawa ni Napoleon III na emperador ng Pransya noong taong 1853. Ang posisyong ito ang nagbukas ng pinto para sa kanya upang makilala ng mga maharlika at piling kliyente sa buong Europa. Noong taong 1854, matapos makamit ang sapat na reputasyon at karanasan, nagpasya si Louis Vuitton na magtayo ng sariling kumpanya. Binuksan niya ang kanyang kauna-unahang paggawaan at tindahan sa Paris, malapit sa Place Vendôme. Dito niya ipinakilala ang kanyang mga unang makabagong ideya na nagpabago sa industriya ng paglalakbay. Bago ang pagpasok ni Louis Vuitton sa industriya, ang mga karaniwang kaban o trunk na ginagamit sa paglalakbay ay may pabilog na itas na bahagi. Ang disenyong ito ay ginawa upang madaling umagos ang tubig ulan kapag ang mga bagahe nakalagay sa labas ng mga karwahe. Subalit, ang ganitong hugis ay nagpahirap sa pag-aayos ng mga bagahe sa loob ng mga makabagong tren at barko dahil hindi ito maaring pagpatong-patungin. Noong taong 1858, ipinakilala ni Vuitton ang kanyang parehaba at patag na kaban na tinawag na Trianon Grey Canvas Trunk. Ang kabang ito ay binuo gamit ang magaan ngunit matibay na kahoy ng poplar at binalutan ng isang espesyal na kulay abong tela na hindi pinapasok ng tubig. Ang patag na disenyo ay nagbigay daan upang ang mga kaban ay madaling mapagpatong-patong sa loob ng mga sakyan na nagdulot ng malaking kaginhawahan sa mga manlalakbay. Dahil sa mabilis na tagumpay ng kanyang negosyo, kinailangan ni Vuitton na palawakin ang kanyang produksyon. Noong taong 1859, binili niya ang isang lupain sa isang bayan sa hilagang silangan ng Paris upang itayo ang isang malaking pagawaan. Ang lugar na ito ay estratehiko dahil malapit ito sa riles ng tren patungong Paris at sa ilog Seine na nagpadali sa pagbababa ng mga kahoy na poplar na kailangan sa paggawa ng mga kaban. Nagsimula ang pagawaan na may 20 manggagawa lamang ngunit lumugoy ito sa halos 100 tao noong taong 1900 at umabot sa 225 noong taong 1914. Ang katanyagan ng mga kaban ni Louis Vuitton ay nagbunga rin ng malawakang pangungopya ng kanyang mga disenyo mula sa ibang mga katunggali. Upang labanan ng palsipikasyon, patuloy na binago ng kumpanyang panlabas na anyo ng kanilang mga produkto. Noong taong 1872, ipinakilala ang disenyong may mapula at kulay cream na guhit na sinundan ng beige at tsokolating guhit na tinawag na Ray Canvas noong taong 1876. Noong taong 1888, nilikha at ipinarehistro ni Louis Vuitton ang Damier Canvas, isang pattern na hawig sa headdress o chessboard na may tatak na nagsasaad ng mga disenyo ay protektado ng batas. Namayapa si Louis Vuitton noong ika-27 ng Pebrero taong 1892 sa edad na 71. Ang pamamahala ng kumpanya ay naipasa sa kanyang anak na si George Vuitton na may layuning gawing isang pandaigdigang korporasyon ng tatak. Noong taong 1896, bilang pagpupugay sa kanyang yumaong ama at upang tuluyang mapigilan ang mga huwad na produkto, nilikha ni George Vuitton ang tanyag na LV Monogram Canvas. Ang disenyong ito ay binubuo ng mga pinagsamang titik na L at V na pinaliligiran ng mga bulaklak na may 4 na talulot at mga geometric na hugis na inspirasyon ng sining ng Hapon noong huling bahagi ng Victoria era. Ang disenyong ito ang naging pinakamataas na sagisag ng tatak na kinikilala hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang Louis Vuitton ay kasalukuyang nasa ilalim ng dambuhalang conglomerate na LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE na nabuo noong 1987 sa pamamagitan ng pagsasanib ng tatak Vuitton at ng Moet Hennessy. Ang tunay na nagmamay-ari at nagpapatakbo sa buong korporasyong ito ay ang bilyonaryong Pranses na si Bernard Arnault at ang kanyang pamilya na nagsimulang kumuha ng kontrol sa kumpanya noong huling bahagi ng dekada 80. Sa kasalukuyan,
Hawak ng pamilya Arnault ang mahigit sa kalahati ng kumpanya na katumbas ng 50.01% ng kabuuang share capital at humigit kumulang 65.94% ng voting rights. Ang kanilang pamumuno at kontrol sa buong imperyo ng Karangyaan ay mas lalo pang pinatibay dahil ang lahat ng 5 anak ni Bernard Arnault ay may kani-kaniyang mahalagang posisyon sa pamamahala ng iba't ibang sangay ng LVMH. Ang katanyagan ng Louis Vuitton ay nagsimula sa 3 pangunahing estratehiya. Ang maagang koneksyon nito sa mga maharlika tulad ni Emperatrice Eugenie at ang mga tanyag na personalidad noong ika-19 na siglo. Ang matalinong pag-aangkop sa makabagong panahon sa pamamagitan ng paglikha ng mga mas magagaan at maliliit na bag tulad ng Keepall at Speedy na naging paborito ng mga sikat na bituin sa Hollywood at ang pakikipagtulungan sa mga kontemporaryong artista sa ilalim ng pamumuno ni Marc Jacobs upang lumikha ng mga limitadong edisyong produkto na patuloy na nagpapanatili sa tatak sa unahan ng makabagong kultura at sining. Ang mataas na presyo ng mga kalakal ng Louis Vuitton ay madalas na itinatanong ng mga karaniwang mamimili, subalit ito ay nakabatay sa 4 na pangunahing salik. Una, ang bawat kaban at bag ng Louis Vuitton ay sumasailalim sa masusing proseso ng produksyon sa kanilang mga paggawaan sa Pransya, Italia at Espanya. Ang mga artisanong manggagawa ay sumasailalim sa maraming taon ng pagsasanay bago payagang humawak ng mga mamahaling materyales. Pangalawa, gumagamit lamang ang kumpanya ng pinakamataas na uri ng balat ng hayop tulad ng balat ng baka, guya at mga kaibang balat tulad ng buhay at sawa. Kahit ang kanilang mga sikat na monogram canvas ay hindi simpleng tela, ito ay isang dekalidad na cotton canvas na binalutan ng polyvinyl chloride na nagiging dahilan upang ito ay maging isang hindi tinatagusan ng tubig, hindi madaling magkamot at napakatibay laban sa sunog. Pangatlo, hindi kailanman nagpapasagawa ng bentahan o diskwento o mga factory outlet sale ang Louis Vuitton. Ang mga produkto ay binibenta lamang sa kanilang sariling mga opisyal na tindahan at website. Kung ang isang partikular na disenyo ay hindi na ibenta sa takdang panahon, hinihinto ng kumpanya ang produksyon nito upang mapanatili ang pagiging eksklusibo ng produkto para sa mga nakabili na. Pang-apat ay dahil sa kanilang patakaran na hindi nagdidiskwento ang mga produkto ng Louis Vuitton at kilala sa pagkakaroon ng mataas na resale value sa merkado ng mga segunda mano. Ang ilang mga klasikong bag tulad ng Never Full o Speedy ay nagpapanatili o nagpapataas pa ng kanilang halaga paglipas ng mga taon. Ang opisyal na kinikilala bilang pinakamahal na bagong produkto na ginawa ng kumpanya para sa retail ay ang Louis Vuitton Millionaire Speedy Bag, na idinisenyo ng sikat na musikero at kasalukuyang artistic director ng menswear na si Pharrell Williams. Ipinakilala ang bag na ito noong ika-20 ng Hunyo taong 2023 sa kanyang kauna-unahang fashion show sa Paris. Ang bag ay nagkakahalaga na eksaktong $1 milyong. Ang napakataas na halagang ito ay dahil sa mga materyales na ginamit. Ang buong katawan ng bag ay gawa sa tunay na balat ng buhaya na may kulay na dilaw at may nakatatak na monogram pattern. Ang lahat ng mga metal na bahagi nito kabilang ang makapal na kadena, zipper, rivets at mga singsing ay gawa sa purong ginto, habang ang maliit na padlock nito ay pinanamutian ng mga tunay na brilyante. Ang produktong ito ay ginawa lamang kapag may opisyal na order mula sa mga piling kliyente ng kumpanya. Bukod sa mga bag para sa moda, ang pinakamahal na bagay na nagdadala ng pangalan ng tatak na naibenta sa isang subasta ay ang Steve Louis Vuitton Teddy Bear. Ang laruang ito ay nilikha noong taong 2000 sa pakikipagtulungan sa sikat na kumpanya ng laruan sa Alemanya na Steve. Ang uso ay nakasuot ng maliit na bersyon ng kapote at sombrero ng Louis Vuitton at may kasamang miniature na kaba ng bagahe. Naibenta ito sa isang charity auction sa Monaco sa halagang $2.1 million sa isang mamumuhunang Koreano na si Jessie Kim na nagluklok dito sa Guinness Book of World Records bilang pinakamahal na teddy bear sa buong mundo. Sa kasalukuyang takbo ng pandaigdigang ekonomiya, ang Louis Vuitton ay nananatiling pinakamalaking puwersa sa industriya ng karangyaan o luxury. Sa ilalim ng pamamahala ng LVMH, ang tatak ay patuloy na nagtatala ng mga record sa kita. Ang taunang kita ng Louis Vuitton ay lumampas na sa 20 bilyong euro na nagpapatunay na ang demand para sa kanilang mga produkto ay hindi natitinag kahit na may mga krisis sa ekonomiya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang katayuang ito ang nagpanatili kay Bernard Arnault sa listahan ng mga pinakamayamang tao sa buong daigdig ayon sa Forbes. Ang estratehiya ng tatak sa kasalukuyan ay nakatuon sa digital na transformasyon at pagpapalawak ng kanilang saklaw patungo sa iba pang mga aspeto ng pamumuhay. Hindi lamang sila nagbebenta ng mga bag at damit, kundi pumasok na rin sila sa industriya ng marangyang mabuting pakikitungo o hospitality. Nagbukas ang kumpanya ng mga marangyang restaurant, cafe at hotel sa mga estratehikong lungsod tulad ng Osaka, St. Tropez, Bangkok, New York at Milan kung saan pinagsasama ang mataas na sining ng moda at gastronomiya.
Ito'y nagbibigay sa kanilang mga mamahaling kliyente ng isang buong karanasan ng tatak na lampas sa material na bagay.